Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa gabing marinig. Tuluyan ang nakulong si Moira at ano ang mangyayari sa kanya sa loob ng kulungan. Tutulungan kaya siya ni Carlos at Zoe? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nang matapos ang press con ay agad dinala si Moira ng mga pulis sa presinto. Sa daan ay tinangkapang tumakas ni Moira pero hindi siya nagtagumpay. Nagmamakaawa si Moira kay Robert na ayaw niyang makulong at nangangako siya na magpapakabait na siya. Sabi ni Robert, nakatapusan mo na ito Moira, hindi mo na kami madadala sa drama mo. Ang dami mo ng kasalanan sa amin, sa pamilya ko, kay Annalyn na paulit-ulit mong sinasaktan. Kailangan mong maparusahan ka na. Lumapit naman si Giselle dahil nakita niya na ayaw bitiwan ni Moira si Robert at nagmamakaawa pa rin. Itinulak ni Giselle at sinabihan niya ito na tigilan mo na siya at hindi siya naaawa sa'yo. Walang nagawa ang pagmamakaawa ni Moira at isinakay na siya ng sasakyan. Sa presinto, nagmamatigas si Moira na ayaw suotin ang t-shirt. Naabutan ito ni Giselle kaya nagalit ito kaya ayaw niyang magpalit ng damit. Pero hindi umubra ang katigasan ni Moira kay Giselle at napilitan siyang magpalit ng damit. Bago kuhanan ng mugshot si Moira ay pinatanggal ni Giselle ang suot niyang wig. Nakabantay sa kanya si Giselle at Robert habang kinukuhanan siya ng mugshot at fingerprints. At nang matapos ay dinala sa isang kwarto si Moira ng pulis at sinabihan siya na may bisita ka. Ikinatuwa ito ni Moira dahil ang buong akala niya ay ang attorney niya ito. Hindi niya inaasahan na si Lynette pala ang bisita niya, kaya ikinagulat niya ito nang makita niya si Lynette. Sabi ni Lynette, "Nakamusta ka na Moira? Ang ganda naman ng buhok mo." Nagalit si Moira sa pang-aasar ni Lynette. Sabi ni Moira, "Anong ginagawa mo dito?" Sabi naman ni Lynette na sinisigurado ko lang na diretso ka na sa selda mo ngayon dahil iyan ang bagay sa'yo, ang mabulok sa kulungan. At eto ang karma mo sa lahat ng kasalanan mong ginawa sa amin ng anak ko. Sana maging masaya ka sa bago mong kwarto. Nakasimangot naman si Moira habang inaasar niya si Lynette at sinabihan niya ito na umalis ka na, wala akong kasalanan at inosente ako. Sabi ni Lynette, kahit ano pa ang sabihin mo ngayon ay wala nang maniniwala sa'yo. Tanggapin mo na lang ang lahat dahil eto na ang kabayaran ng mga kasalanan mo at sabay nilayasan ni Lynette si Moira. Sa kabilang banda sa baba ng presinto, dumating si Zoe dahil gusto niyang bisitahin ang mami Moira niya. Ngunit pinigilan siya ni Annalyn dahil hindi siya pwedeng makita ng mga press at baka madamay siya sa intriga. Sabi ni Annalyn na kailangan mong dumistansya muna sa mami Moira mo. Pero hindi nagpapigil si Zoe kaya dumiretso siya sa loob. Tinunda naman siya ni Annalyn at pilit na pinipigilan. Nakita ni Zoe ang press at nilapitan siya upang tanungin siya sa krimen na ginawa ni Moira at kung ano ang kinalaman niya. Ikinataranta ito ni Zoe kaya sakto naman na dumating si Carlos kaya napigilan nila ang mga press at pinalabas nila si Zoe. Samantala, sinundan naman ni Carlos si Zoe sa labas at nakita niya itong umiiyak. Lumapit si Carlos at tinawag niya si Zoe. Sabi ni Carlos, bakit ka pupunta dito? Hindi ka pwedeng makita ng press at pagkakaguluhan kanila. Ayaw kong madamay ka sa gulo ni Moira. Huwag ka na munang magpakita sa mami mo lalo na ngayon nakilala ka ng press dahil alam nila na anak ka ni Moira. Alam ko na naaawa ka sa kanya pero kailangan nating mag-ingat. Umiiyak na sinasabi ni Zoe na hindi ko pwedeng palitan si mami. Hindi ko pwede siyang iwan, lalong-lalo na ngayon na nakakulong na siya. Nagigilty ako dahil ako ang naging dahilan kung bakit siya nahuli. Alam ko nagalit ang mami sa akin kaya napaiyak si Zoe. Sa awa ni Carlos ay bigla niya itong niyakap habang umiiyak. Nahihirapan din si Carlos sa kalagayan ni Zoe. Hindi alam ng dalawa na palabas naman si Lynette ng presinto nang makita niya si Carlos sa labas na yakap-yakap si Zoe. Ikinabigla ni Lynette ang nakita niya pero ayaw niya mag-isip ng hindi maganda dahil naaawa din siya kay Zoe lalo na tinulungan sila nito na mahuli si Moira.
Pero iba ang nararamdaman ni Lynette sa dalawa. Mukhang may kakaibang relasyon dahil bakit gano'n na lang ka-concern si Carlos kay Zoe. Hindi na lumapit si Lynette at pinagmasdan na lang niya ang dalawa habang yakap ni Carlos si Zoe. At nakita niyang inihatid na ni Carlos si Zoe sa sasakyan niya hanggang sa nagpaalam na ito. Bumalik naman si Lynette sa loob para hindi isipin ni Carlos na nakita niya sila. Samantala, sa taas ng presinto dumating si Chang Susan at Josa para makita nila si Moira. Naabutan ng dalawa si Giselle at Robert na nag-uusap habang hinihintay nila ang paglabas ni Moira para dali na sa kanyang selda. Maya-maya ay lumabas na si Moira na nakaposas kasama ng mga pulis at press. Nakita ni Moira si Robert at nilapitan niya ito. Sabi ni Moira na wala ka na bang pakialam sa akin? Hindi ka ba naaawa sa akin, Robert? Pinapangako ko magbabago na ako. Please Robert, huwag mo akong ipakulong. Maawa ka sa akin. Sabi ni Robert na wala na. Nasaid mo na Moira at kahit konting awa sa'yo ay wala na din. Kaya tigilan mo na ang drama mo dahil hindi na ako naniniwala sa'yo. Tama lang yan sa'yo dahil sa dami ng ginawa mong kasalanan sa amin at kay Papa. Nakangiti naman si Chang Susan at Josa habang nakikita nila kung paano magmakaawa si Moira. Maya-maya ay sinabi ni Giselle kay Moira na it's payback time, Moira. Sana mag-enjoy ka sa bago mong tirahan. At sinabihan ni Giselle ang mga pulis na, Ma'am, sa tingin ko kailangan nyo na siyang ipasok sa selda. At bago nila dalhin si Moira sa selda, ay ipinaalala ni Giselle sa mga pulis na huwag silang magpapauto sa mga paawa niya, baka makatakas na naman yan. Naiiyak na lang si Moira at sabay sabi ni Chang Susan na madulas yan kaya bantayan nyo ng maigi yan. Pilit na nagmamakaawa si Moira sa dalawa habang hawak-hawak siya ng mga pulis at sinasabi niya na please Robert, wag mong gawin sa akin to. Walang nagawa si Moira at hinatid na siya sa magiging selda niya ng mga pulis. Samantala, naiwan naman na nag-uusap-usap sila Giselle, Robert, Chang Susan at Josa sa presinto pagkaalis ni Moira. Sabi ni Chang Susan na dapat lang yan sa kanya at kailangan bigyan ng leksyon si Moira sa loob dahil kung matigas si Moira, meron siguradong mas matigas sa kanya sa loob ng selda at hindi niya magagawa na maghari-harian sa loob. At biglang naalala ni Chang Susan na may kaibigan pala siya sa loob. Nako, doon na lang hindi siya uubra. Napakatapang nun. Ikinagulat naman ni Giselle ang sinabi ni Chang Susan at sinabi niya na, talaga Chang Susan, may kaibigan kayo dito? Sabi ni Chang Susan na oo, kaya naitanong ni Chang Susan kay Giselle kung gusto mo kausapin ko yung kaibigan ko dito, dyan sa loob para maturuan ng leksyon si Moira. Napangiti naman si Giselle at mukhang may binabalak siyang ipagawa sa kaibigan ni Chang Susan. Sumang-ayon naman si Josa sa sinasabi ni Chang Susan at para makabawi sila kay Moira sa lahat ng kawalang hiya ang ginawa nito kay Annalyn at Lynette. At nagkatinginan silang tatlo. Tanda na pumapayag si Giselle. Kaya agad pinuntahan ni Chang Susan ang kaibigan niya sa loob at kinausap niya ito na may ipapagawa sila sa kanya. Sabi naman ng kaibigan ni Chang Susan na, oo naman, ikaw pa ba? At sinabi na ni Chang Susan kung ano ang gagawin nila kay Moira. Ano ang ipinapagawa ni Giselle sa kaibigan ni Chang Susan? Simula na ba ng kalbaryo ni Moira sa loob ng kulungan? Ano ang iniisip ni Lynette sa mag-amang Zoe at Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.